Magkakaiba ang kwento tungkol sa Jesus Nazareno. Tulad ng pinagmula ng orihinal na imahe nito. Ano nga ba ang totoo? At ano nga ba ang kwento-kwento lang? Alamin natin yan sa ulat ni Vel Custodio. May mga teorya at haka-haka kung saan nga ba nagmula at bakit nga ba itim ang poong Jesus Nazareno. Pagkakalam ko dyan, galing daw sa barko na nasunog daw yung barko. Yung parang may isang babae, nakpulot yung kahoy na black. Tapos yun na yung parang nagsisignify sa kanya na Jesus Nazareno. Sa tingin ko, mula siguro ng nagawa siya ng sarino, talagang ganun ang balat niya. Inukit ang imahe ng Jesus Nazareno sa Mexico gamit ang kahoy na mesquite na habang tumatagal ay umiitim. Sa kalakalang galyon noong 1600s, dinala ang imahe ng Jesus Nazareno sa Pilipinas mula Mexico. Batay sa impormasyon mula sa San Roque Cathedral Parish, paglipas ng maraming taon, patuloy ang pagdami ng deboto ng Jesus Nazareno. Kaya naman ipinag-utos umano ng mga praile na gumawa ng replika nito. Tinawag ang orihinal na imahe na nakalagay sa Recollectos Church na Nazareno ng mayaman, habang tinawag naman na Nazareno ng mahirap ang nakalagak sa Quiapo Church. Nasira na ang imahe ng buong Nazareno na nanggaling sa Mexico matapos sumiklab ang digmaan sa Maynila noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nakaligtas naman ang Nazareno ng mahirap sa simbahan ng Quiapo. Noong 1980s, kapanahonan ni Monsignor Jose Abriol, dahil nga sa nangyaring kaguluhan ng mga nakaraang prosesyon, para iligtas or i-safekeep yung imahen, ang ginawa ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo ay hinati ito sa ilang piraso. Magkaiba ang features ng muka ng imahen. Una, ay mapapansin niyo sa imahe ng Senyor Mayor, yung nasa altar, ay may kalumaan na yung imahen. Pero si Vicario, mapapansin niyo medyo makinis pa yung mukha niya, kaya makikita niyo yung kanyang pagkabago ng imahen dahil nga 1980s siya ginawa. Itong imahe ng poong Nazareno na nasa tabi ko ay yung tinatawag na Vicario. Ito yung iniikot o ipinuprosesyon tuwing araw ng traslasyon. Yung original na image niya ay yung bandang gitnang bahagi ng katawan hanggang doon sa torso part lang nitong imahe. The rest ay replika na lamang. Ito ay upang protektahan at ma-preserve yung original na image ng poong Nazareno. Hindi na rin malaman kung nasaan ang orihinal na krus. Iba't iba ang sukat ng krus na ginawa para sa imahe ng poong Nazareno. Mas mahaba ang krus na ginamit sa traslasyon, kung saan dito rin pinapahid ang panyo ng mga deboto. Mas maikli naman ang ginagamit tuwing pahalik. Isa pa sa nilinaw ng miyembro ng documentary team ng Quiapo Church ay ang butas sa pisngi ng imahe ng Senyor Mayor, kung saan pinaniniwalaan ng ilan na nabutas ito matapos matamaan ng bala noong 1990s. Pero paliwanag ni Kanapi na epekto ito ng patina o ang pagkaluma ng kahoy dahil sa tagal nito. Bukod sa mga vikaryo at senyor mayor, mayroon pang ilang replika ng Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Itong 6 na imahe ng poong Nazareno ay yung dinadala sa iba't ibang bahagi ng bansa buwan-buwan o yung tinatawag na Dalaw Nazareno. Meron ding isa na iniikot naman sa iba't ibang barangay o eskinita ng Quiapo para doon sa mga hindi nadadaanan na prosesyon tuwing traslasyon. Sabi nga ng pamunuan ng simbahan, hindi nasusukat kung ano yung original, kung ano yung replika doon sa pananampalatayang ng tao. Ang kanyang hiling para sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Iba-iba man ang kwento, may agwat man ang kulay, replika man o orihinal, pinagbubuklod ang mga deboto ng nag-iisang pananampalataya, ang pagbuhos ng biyaya, kaligtasan, proteksyon at katuparan ng kahilingan ay mula sa matibay na pananalig sa poong Jesus Nazareno. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.